Magandang araw po sa inyo, Sir Bon, at sa lahat ng mga kadayo na nakikinig palagi sa channel ninyo. Itago nyo na lang po ko sa pangalang Marilyn. Matagal ko na rin pong plano na ibahagi itong karanasan ko. Pero natatakot po talaga akong isipin ng mga tao na baliw ako. O kaya naman ay husgahan nila ako sa desisyong ginawa ko noon. Pero nang mapakinggan ko ang ilan sa mga kwentong tampok ninyo, parang nagkaroon din ako ng lakas ng loob na ikwento ang totoong nangyari sa amin ng anak ko. Hindi ako sigurado kung may iba ring nakaranas ng ganito. Pero isa lang ang masasabi ko. Sana'y maging aral din sa inyo itong aking karanasan. Bago ko isalaysay ang lahat, Sir Bon, gusto ko lang po munang ikwento ang background ko. Bali po, isa akong solo parent. Iniwan ako ng asawa ko noong sanggol pa ang anak namin. Hindi ko na rin siya nagawang habulin pa. Kasi alam ko na kahit magkabalikan kami, uulit-ulitin lang niya ang panluloko niya sa akin. Isa pa, dagdag pasanin pa siya kung sakali man na magsasama pa rin kaming dalawa. Mula noon, ako na lang mag-isa ang nag-alaga sa anak ko. Masasabi ko na hirap kaming dalawa noon sa buhay. Naninirahan kami sa isang maliit na bahay kubo na dating tirahan ng mga magulang ko sa isang liblib na baryo. Nagtinda na rin ako noon ng banana Q turon sa tapat ng paaralan para may pantustos lang sa pangangailangan ng anak ko sa araw-araw. Sapat lang yon para sa gastusin namin. Kaya walang natitirang pang emergency at wala rin po akong naipong pera. Nagsimula lang noon ang kalbaryo ko noong mga nasa 6 na taong gulang na si Miggy, ang anak ko. Bigla kasi siyang nagkaroon ng lagnat. Noong una ay inakala kong ordinaryong lagnat lang yon, nagagaling sa mga herbal na tanim. Pero sa halip na gumaling siya, parang mas nagiging malala pa ang kanyang sitwasyon. Naging pabalik-balik ang lagnat niya. Mabilis na nangayayat ang katawan ni Miggy. Lumalim din ang kanyang mga mata at habang tumatagal, parang nawawalan siya ng lakas. Dinala ko siya sa health center sa bayan namin, Sir Bon. Pero hindi rin na siguro ng doktora roon kung ano talaga ang sakit niya. Pinayuhan na lang niya kami na pumunta na sa ospital para doon mismo magpa-check up. Pagdating namin noon sa ospital, kinailangan ni Miggy ng maraming lab test, blood test, x-ray at kung ano-ano pa na hindi ko na matandaan ang tawag. Lahat po yun ay nangangailangan ng pera na alam ko sa sarili kong wala ako. Nakiusap ako sa mga social worker doon. Sinubukan ko ring manghingi ng tulong sa barangay namin pero sobrang bagal na aksyon nila. Habang naghihintay ako na lumabas ang resulta ng test, unti-unti ring nanghihina si Miggy. Isang gabi habang nagpapahinga si Miggy sa kwarto namin, umupo ako sa tabi niya at hindi ko na napigilan ang sarili kong umiyak. Wala akong pambili ng gamot na inireseta ng doktor. Wala rin akong pambayad sa mga susunod na lab test na kailangan niya. At higit sa lahat, wala akong maaasahan ng mga panahong yun, kundi ang sarili ko lang, Sir Bon. Habang umiiyak ako roon, may naalala kong kwento ng lola ko. Noong bata pa kami, madalas niya kaming pinagbabawala na maglaro malapit sa isang punso na nasa likuran ng lumang bahay namin. Ayon sa kanya, may nakatira raw doon na isang duwende. Hindi karaniwang duwende. Kasi may kapangyarihan ito na magpagaling ng sakit. Kwento niya, may mga tao raw noon na lihim na pumupunta roon at nagdadala ng alay. At ilan sa kanila ay talagang gumagaling mula sa matinding karamdaman, Sir Bon. Habang iniisip ko ang punso sa likod ng bahay,
Nagkaroon ako ng kaunting pag-asa na gagaling si Miggy. Noon din habang mahimbing ang tulog ng anak ko, nagpa siya akong kumuha ng tirang pagkain namin. Palihim akong pumunta sa likod ng bahay namin na halos hindi ko na rin nalinisan dahil sa pagiging abala. Habang papalipit ako roon sa Bon, palakas din ng palakas ang kabog ng dibdib ko. Kahit na medyo natatakot ako sa kung anumang po pwedeng makita ko roon, hindi ko yun inintindi. Mas nangibabaw pa rin sa akin ang takot na baka mawala sa akin ang anak ko. Pagkadating ko roon, tumambad sa akin ang isang punso na halos hanggang baywang ko ang taas. May mayabong na damo sa paligid niyon, kaya hindi na gaanong mahahalata ang kinaroroonan noon. Nang nasa tapat na ako noon, dilapag ko ang pagkaing dala ko sa lupa. Lumuhod din ako roon at nagsimulang magsalita. Kahit na hindi ako sigurado noon kung papakinggan ako ng nilalang na nakatira roon sa punso. Nakiusap ako sa duwending nakatira roon na pagalingin ang anak kong si Miggy. Sinabi ko rin na kahit na anong kapalit ay gagawin ko para lang mailigtas ko ang anak ko. Dahil sobrang tahimik noon ang paligid, hindi ko akalain na mayroong sasagot sa akin. Makalipas ang ilang segundo pagkatapos kong magsalita noon, may narinig akong kaluskos sa bandang likuran ng punso. Napansin ko rin na biglang nag-iba ang ihip ng hangin noon. Kaya nagsimula ng kumabog ng malakas ang aking dibdib, Sir Bon. Napalunok din ako ng laway ko at hindi ko inalis ang paningin ko sa nasabing punso. Makalipas ang ilang sandali sa tulong ng liwanag na nagmumula sa buwan, may nakita kong maliit na figura roon. Sa tansya ko ay mga isang talampakan lang ang taas niya. Mayroon siyang balbas at nakasuot ng damit na parang punit-punit. Nang mas nakalapit siya sa akin, agad akong napatakip ng ilong ko dahil sobrang baho niya. Naisip ko noon na baka galing yon sa damit niya na napansin kong punit-punit at marumi. Nang nakatayo na siya sa tuktok ng punso, napatingin siya ng mabalasik sa akin. Parang gusto niya akong sakta ng mga oras na yon. Pero hindi ako umatras. Sa halip, Sir Bon, nilakasan ko ang loob ko ay mas lumapit pa ako sa kanya. Sa seryoso at matandang boses. Tinanong niya ako kung ano ang kailangan ko at kung bakit ko siya binubulabog doon. Hindi na ako nagdalawang isip pa, Sir Bon. Ikinuwento ko sa kanyang lahat. Mula sa pagkakaroon ng hindi maipaliwanag na sakit ni Miggy hanggang sa kawalan ko ng pera na naging rason para hindi ko siya maipagamot. Nanatiling nakatingin sa akin ang maliit na nilalang na yon. Alam kong pinapakinggan niya ako noon. Kaya nagpatuloy ako sa pagkukwento patungkol sa mga problema ko. Pagkatapos kong magsalita, sinabi niya sa akin na makakaya niya akong tulungan. Pero mayroong kapalit ang pagtulong niya. Sinabi ko naman na nakahanda akong gawin ang kahit na anong ipapagawa niya. Basta gagaling lang si Miggy. Agad namang napatawa ang maliit na nilalang. Kaya nakaramdam ako ng pangingilabot noon. Saglit siyang napaisip noon. Kaya alam ko na medyo may kabigatan ng kapalit noon. Gayunpaman, hindi ako sumuko. Dahil ang tanging nasa isip ko lang noon ay ang anak ko. Ilang sandali pa, Sir Bon, malumanay siyang nagwika. Ayon sa kanya, kung talagang gusto kong gumaling at mabuhay ang anak ko. Gusto niyang mag-alay raw ako ng 9 na buhay. Tinanong ko pa siya kung anong hayop ang papatayin ko. Pero tinawanan lang niya ako. Agad din niyang sinabi na buhay ng tao ang kailangan niya. Kaya nanigas ako roon, Sir Bon. Lalong lumakas ang kabog ng dibdib ko noon dahil sa binanggit niya.
Pinaulit ko pa sa kanya ang sinabi niya at nang makumpirma ko na tama ang narinig ko, sinabi ko sa kanya na hindi ko kayang pumatay. Napangisi naman siya at agad ding nagwika na siya ang pipili kung kaninong buhay ang kukunin niya. Dagdag pa niya ang mga kakilala ko lang daw ang siyang maiaalay ko. At kung papayag ako, sa mismong gabing yon, siya magsisimula sa pagkuha ng mga kaluluwa. Hindi sana ako papayag noon, Sir Bon, dahil alam kong mali ang desisyon ko na hayaang may ibang mamatay para lang mabuhay si Miggy. Pero nang maalala ko ang mukha ng anak ko, ang mga pagtawag niya sa akin, at pati na ang panghihina niya habang nilalagnat, parang nawalan ako ng lakas na tumanggi sa kondisyon ng duwende. Alam kong mali ang gagawin ko, pero sa isip ko noon mas mabigat para sa akin kung mawawala ang anak ko. Dahil doon pumayag na ako sa kagustuhan niya. Napangiti ulit siya. At sa pagkakataong yon mas malinaw kong nakita ang matulis niyang mga ngipin. Sinabihan niya akong umuwi na sa bahay at abangan ko na lang daw bukas ang paggaling ng anak ko. Lumakas naman ang kabog ng dibdib ko dahil sa magkahalong pangamba at pananabik. Nagpasalamat ako sa nilalang na yon at sa isang pagkisap lang ng mga mata ko, nawala siya sa paningin ko, Sir Bon. Umuwi ako noon na dala ang pag-asang gagaling si Miggy mula sa sakit niya. Pagkarating ko sa bahay, agad akong natulog sa tabi ng anak ko. Nanabik akong magising bukas. Kasi kung totoo man ang sinabi ng duwendeng nakausap ko, siguradong babalik ng sigla ni Miggy. Kinabukasan, pagkagising ko ay laking gulat ko nang makita kong nakaupo na si Miggy sa higaan. Hindi na siya nanghihina at wala ring bakas na nagkaroon siya ng sakit. Para makasigurado ako noon, Sir Bon, ay hinawakan ko ang noo niya. At nakumpirma kong magaling na nga siya. Umiyak ako sa tuwa nung araw na yon. At kahit papano'y nakalimutan ko ng panandalian noon ang naging kasunduan namin ng duwende. Dinala ko pa rin sa health center namin si Miggy para makumpirmang magaling na nga siya. Ganoon na lang ang gulat nilang lahat. Dahil imposible raw naggagaling lang ng basta-basta ang bata sa loob lang ng isang gabi. Imposible raw yun. Kasi hindi nga raw nila matukoy kung ano ang sakit niya noon. Hindi ko na inisip kung ano ang iisipin nila noon. Dahil ang importante sa akin ay magaling na si Miggy. Ilang araw pagkatapos noon nagsimula ng kumalat ang balita sa buong baryo. May isang kabarangay kasi kaming namatay ng biglaan. Hindi na raw siya nagising at nang usisain nila, mayroong bakas ng mga maliliit na paa malapit sa higaan niya. Pagkalipas noon ng halos isang linggo, mayroong namatay ulit. Isang batang lalaki yon na anak ng dati kong kaklase. Bigla lang daw kasing inatake sa puso ang batang yon at hindi na raw naisalba. Makalipas ang isang linggo, may sumunod na namatay. Isang batang lalaking anak ng aking dating kaklase. Dinala ng bigla ang sakit sa puso. Pagkatapos noon namatay rin ang isang kabaryo naming matanda na sinundan din ng isa sa mga kaibigan kong dating OFW. Sinubukan kong isantabi ang kung anumang kutob ko ng mga oras na yon, Sir Bon. Inisip ko rin na nagkataon lang at baka talagang oras na nila para mamatay. Hindi na rin ako pumunta roon para makiramay dahil walang kasama si Miggy sa bahay namin. Isang gabi noon, Sir Bon, habang nakaupo si Miggy sa higaan namin, napansin kong parang may kakaiba sa kanyang mga mata. Hindi na yon kagaya ng dati. Kasi parang mas nagliwanag yon at puno ng enerhiya. Natuwa naman ako noon. Pero nagkaroon ako ng kakaibang takot nang mapansin ko na parang iba ang liwanag noon. Noong may namatay pa kasing 3 kabaryo namin.
Parang nagbaga ang mga mata ni Miggy. Hindi ko alam kung guni-guni ko lang yon, pero sigurado ako na mayroong kakaiba sa mga mata niya. Isang araw pumunta sa amin ang isa sa mga kaibigan ko. Malungkot niyang ikinuwento sa akin na namatay na raw ang kanyang nanay na parang pangalawang ina ko na rin. Pagkawika niya noon, agad akong napalingon sa kinaroroonan ni Miggy. Napahawak na lang ako sa dibdib ko noon dahil sa kaba. Nakita kong nakangiti siya at parang nagliliwanag ang mga mata niya. Habang nakikinig sa usapan namin ng kaibigan ko, sa hindi ko malamang dahilan, ay kinakabahan ako sa naging reaksyon ng anak ko. Agad kong naalala ang naging kasunduan namin ng duwendeng nakatira sa punsong nasa likod bahay. Nang makalis na noon ang kaibigan ko, Sir Bon, nagpasya muna akong umalis para magtanong-tanong sa mga matatanda sa baryo namin. Ginusto kong malaman noon ang iba pang mga bagay patungkol sa duwendeng nakausap ko noon. Sa kabutihang palad naman, nagkaroon ako ng pagkakataon para makausap ang isang matandang albularyo sa baryo namin. Palihim kong ikinuwento sa kanya ang nangyari at nandilat naman ang mga mata niya dahil doon. Ayon sa kanya, malakas ang kutob niya na hindi duwende ang nakausap ko at baka kung ibang nilalang daw. Posible raw na isang masamang elemento ang nakaharap ko at baka dahil sa pakikipagkasundo ko roon ay lalo ko lang na inilagay sa peligro ang buhay ni Miggy. Nang marinig ko ang sinabi niya ay parang sinakluban ako ng langit at lupa. Nakaramdam ako ng pagkabahala para sa anak ko, Sir Bon. Nagsisi rin ako noon kung bakit nakipagsundo ako sa nilalang na yon. Pakaramdam ko ng mga sandaling yon ay sobrang sama ko na. Kasi nagawa kong isakripisyo ang buhay ng iba para sa kapakanan ng anak ko. Nakaramdam din ako ng galit noon sa nilalang dahil nilinlang niya ako. Pinayuhan ako noon ng albularyo na mas makakabuti kung umalis na lang muna kami ni Miggy sa baryo namin. Ayon pa sa kanya, hindi pa namin alam kung sino ang ikasyam na buhay na kukunin ng nilalang na yon. Malakas daw ang kutob niya na isa sa amin ng anak ko ang pagdidiskatahan ng nasabing elemento. Dahil sa sinabi ng albularyo, nagmadali akong umuwi noon. Nabahala ako para sa kaligtasan ng anak ko noon. Lalo pa at iniwan ko siyang mag-isa sa bahay. Pagdating ko noon sa tirahan namin, nakita ko siyang nakaupo sa tapat ng pintuan. Ang ipinagtataka ko lang noon ay parang mayroon siyang kinakausap. Nagmadali akong lumapit sa kanya at nang nasa tapat na niya ako, inusisa ko siya kung sino ang kausap niya. Napako naman ako noon sa kinatatayuan ko nang sabihin niyang may isang maliit na matanda raw ang nakikipagkwentuhan sa kanya at gusto raw siyang isama nito. Napamura ako ng pabulong noon. Agad kong naisip ang elementong nakausap ko at ang naging kasunduan namin. Nagkaroon ako ng kutob noon na posibleng si Miggy ang ikasyam na buhay na kukunin niya. Napailing ako noon, Sir Bon. At nang mismong sandaling yon, sinabi ko sa anak ko na kailangan na naming umalis sa baryo. Nagtaka naman siya kung bakit nataranta ko. Kaya sinabi ko sa kanya na nanganganib kaming dalawa roon. Nang nasa loob na kami ng bahay, inihanda namin ang mga damit na dadalhin namin. Habang abala si Miggy noon, saglit akong nagpaalam sa kanya. Pumunta ako sa likod bahay na dala ang bareta. Pagdating ko roon, agad akong napasigaw para tawagin ang maliit na nilalang na nakatira sa punso. Paulit-ulit kong sinabi na itigil na namin ang kasunduan at sapat na ang 8 buhay na nakuha niya. Napahawak na rin ako noon ng mahigpit sa bareta at inihanda ko ang sarili ko sa kung anumang posibleng mangyari. Muling lumitaw sa harapan ko ang duwende.
At sa pagkakataong yun, dumoble ang laki ng kanyang katawan kaysa dati. Napansin ko rin noon na mas naging mabagsik ang itsura niya. Napansin ko rin na mahaba ang mga kuko niya noon at mas naging matulis ang mga ngipin niya. Dahil sa anyo niyang yun, napagtanto ko na nagkunwari lang siyang mabait dati para linlangin ako. Muli kong inulit ang pakiusap ko sa kanya noon para lubayan na niya kami. Napatawa naman siya at agad na nagmatigas. Ayon pa sa kanya, ang kasunduan daw ay kasunduan at hindi na pwedeng bawiin. Napaluhod na ako noon at napaiyak habang nakikipag-usap. Sinabi ko na rin sa kanya na kahit na buhay ko na lang ang kunin niya, basta wag niyang idadamay si Miggy. Muli siyang napahalakhak, Sir Bon. At sa pagkakataong yun, tuluyan akong binalot ng matinding takot. Magsasalita pa sana ulit ako noon, pero bigla siyang naglaho sa harapan ko. Nanatili akong nakatayo roon ng ilang minuto. Hawak ko pa rin ang bareta na noon ay parang wala ng silbi. Nagsimula akong umiyak noon habang nakatingin sa bahagi kung saan ko huling nakita ang nilalang. Naisip ko na kung hindi papayag ang duwending yon na itigil ang kasunduan, mas makabubuting ang sundin na namin ang payo ng albularyo. Ang ikinababahala ko lang noon ay baka kung sundan kami ng maliit na nilalang na yon at baka kung ano pa ang gagawin niya kay Miggy. Umuwi ako noon na parang wala ng pag-asa. Pinilit ko na lang nang umiti kay Miggy ng gabing yon para hindi niya mahalatang may mali. Naisip ko noon na kung aalis kami ng gabing yon, baka kung delikado rin para sa amin. Dahil doon nagpasya ko na kinabukasan na lang aalis. Pero bago yun, naisip kong tatapusin ko muna ang kung anumang inumpisaan kong kasunduan sa maliit na nilalang na yon. Buong gabi akong hindi nakatulog noon. Sinigurado kong walang mangyayaring masama sa anak ko. Kinabukasan, pumunta kami ni Miggy sa albularyo na kabaryo namin. Nangingi ako ng tulong sa kanya para matigil na ang ugnayan namin sa masamang elementong yon. Dinala ko siya sa likod bahay namin. At nang makita niya ang punso, sinabi niyang tama ang sinabi niya sa akin. Hindi raw totoong duwende ang nakausap ko. Isa raw yung uri ng laman lupa na kumakain daw ng kaluluwa. Dahil doon daw siya kumukuha ng enerhiya. Nang mga sandaling yon, sinabihan niya akong kumuha ng itim na manok at saka 9 na piraso ng luya. Naganda na rin siya ng kandilang puti at itim at tansong punyal na gagamitin din daw niya sa mga ritual. Noong makumpleto ko na noon ang mga sinabi niyang kakailanganin niya, nagsimula na siya sa kanyang gagawin. Umikot siya sa punsong yon habang umuusal ng orasyon. Habang nasa ganong sitwasyon, napansin ko na naging amoy lupa ang hangin. Naging maalinsangan din ang panahon noon, kahit pa na hindi pa naman tirik ang araw. Habang ginagawa yon ng albularyo, parang may nauulingan akong boses na galing sa ilalim ng lupa. Parang galit na galit yun, pero walang magawa para labanan ng matandang albularyo. Ayon naman sa kanya, wag daw akong matakot dahil narinig din daw niya ang parang sigaw ng elemento. Noon din, ipinatak niya ang dugo ng manok sa paligid ng punso at itinusok sa tuktok noon ang patalim niya. Napaigtad na lang ako noon nang parang may malakas na sigaw na malapit sa tenga ko. Pero sa halip na matakot ay parang nakampante ako. Kasunod kasi noon ay naging tahimik ang paligid. Naging magaan din ang enerhiya sa likod ng bahay namin. Kaya naisip kong baka nagawa naming magtagumpay noon. Napabuntong hininga na lang ako noon nang sabihin ng albularyo na nagawa na niyang ikulong ang nasabing elemento. Nangako rin siya na hindi na kami gagambalain noon dahil siya lang ang may kakayahan na palayain ang mga elementong ikinulong niya. Nang mismong panahong yon, gamit ang baretang dinala ko rin ng nagdaang gabi.
Sinira namin ang punso. Hindi kami tumigil noon hanggang sa maging patag ang lupa roon. Kampante naman ako habang ginagawa yon kasi alam ko na hindi niya ako masasaktan. Nang matapos yun, nagpaalam ako sa albularyo at sinabing aalis na kami roon. Nagpasya kami ng anak ko na umalis at manirahan sa kabilang bayan kung saan nakatira ang isang kapatid ko. Iniwan namin ang lumang bahay kubo kasama ang lahat ng alaala namin doon, Sir Bon. Sa ngayon po, malusog na si Miggy at halos wala ng bakas ng dating sakit niya. Pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin makakalimutan kung gaano karaming buhay ang nabuwis dahil sa isang desperadong desisyon ko. Dahil sa takot na mawala ng anak. Hanggang dito na lang po ang ating kwento, mga kadayo. At mag-ingat po kayo araw-araw.